Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. Naranasan nyo na ba ang mag-withdraw pero walang lumabas na pera? Pero na-debit ang inyong mga account? O di naman kaya nag-deposit tayo sa deposit machine pero hindi na-credit yung fund natin sa savings natin? Or di naman kaya gumamit tayo ng debit card para mag-withdraw or mag-deposit sa machine pero hindi naman lumabas yung card? Ano yung mga dapat nating gawin oras na mangyari sa atin yung ganitong mga sitwasyon? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. So if you are ready, let's begin! Kaya nga tayo nag-withdraw dahil kailangan natin ng funds sa ating mga savings account. For some reasons, emergency. For some reasons naman, kailangan natin ng pera dahil may bibilhin tayo. Or di naman kaya gusto mong mag-deposit sa inyong account pero medyo nagmamadali ka kaya hindi mo magawang pumila sa loob ng bangko. Kaya ang pinakamabilis na paraan is mag-deposit na lang tayo sa deposit machine para mabilis matapos yung transaksyon. Pero may mga pangyayari talaga na hindi natin maiiwasan at nagkakaroon ng sitwasyon na katulad ng nabanggit ko kanina. Pero ano nga ba yung mga dahilan bakit nangyayari itong mga ganitong sitwasyon? Una ay system maintenance. Marahil baka may system maintenance yung bangko mo. Usually, ang mga bank naman is nagpo-post or nag-a-announce sila kung kailan yung system maintenance nila. And during ng system maintenance ay hindi natin pwedeng magamit ang ating mga debit card, ATM machines, mga deposit machines, hindi tayo pwedeng makapag-swipe sa mga POS, ayun, and nakalimutan mo na may system maintenance pala, kaya ang nangyayari, nade-debit yung account niyo. Pangalawa naman, baka may network issue. And para sa kaalaman ng lahat, syempre, yung mga machines na yan, pinapatakbo pa rin siya ng internet. Kaya marahil yung internet ay nagpa-fluctuate yung connection niya. Pangatlo naman, hardware error. Since mga machine pa rin yan, is kailangan pa rin natin i-maintenance yan. Ang hardware error naman is usually nangyayari yan sa mga off-site machine na kung saan since nasa mga malls or nasa labas siya ng bank, and nasa loob siya ng mga establishment, ay hindi siya na basta-basta na monitor ng mga bank personnel kasi off-site nga siya. Ano nga ba talaga yung dapat nating gawin sa oras na mangyari sa atin yung mga ganitong sitwasyon? Una, syempre, ay huwag tayong magpapanik. Alam ko kapanik-panik talaga if in case na mangyari sa atin yung mga sitwasyon na ganito. Kasi nga kailangan natin ng pera. Or na nagpapanik tayo, syempre, hindi tayo nakakaisip ng paraan para masolusyonan or ano yung dapat nating gawin na next para mabalik sa atin yung pera. Ilan kasi sa mga sitwasyon ay, ayun nga, na nag-withdraw tayo, pero na-debit yung account natin, pero wala naman tayong nakuhang fund. Pangalawa naman, nag-deposit tayo sa deposit machine, pero hindi naman na-credit. Pangatlo, nag-deposit tayo sa deposit machine, na-credit siya, then afterwards, na-debit ulit. May mga ganong sitwasyon. Next, nag-deposit tayo ng pera, na-credit naman siya, pero kulang nga lang yung fund. Kaya nangyari yung mga ganitong sitwasyon sa atin, intayin muna natin yung machine, baka naman delayed lang i-dispense yung pera mo. Or di naman kaya yung sa deposit, baka matagal lang basahin or matagal lang bilangin sa loob ng machine yung perang i-deposit ninyo. Hintayin lang natin ng ilang minuto ang mga machine if i-dispense niya ba yung pera. Usually kasi delayed lang sila mag-dispense. Or di naman kaya sa deposit, medyo matagal lang yung pagbibilang ng pera sa loob. So, mag-antay lang tayo ng ilang minuto, baka naman kasi delayed lang. Siguro mas maganda na inform nyo yung kasunod nyo sa pila, lalong-lalo na kung mahaba talaga yung queue or mahaba yung pila sa machine. I think naman ma-understand naman nila if in case na masabi ninyo yung sitwasyon na nangyayari sa inyo that time. Next one is mag-balance inquire kayo or i-check nyo po sa mobile banking ninyo kung na-credit or na-debit talaga yung mga pera ninyo. Ito talaga yung paraan para ma-prove natin na na-debit talaga tayo or walang na-credit na funds sa ating mga account. Sa sitwasyon naman na
deposit, na-credit siya, tapos biglang na-debit. Minsan kasi automatic nagre-reverse yun within 24 hours and bumabalik siya ng kusa kahit hindi nyo siya i-report. Pero mas maganda rin talaga na makapag-secure tayo ng report para at least may pinanghahawakan tayo. Pag on-site machine or ito yung mga machine na nasa labas ng mga bangko, kung nangyari sa inyo yun, ay pwede na kayong pumasok sa loob ng bank para i-report yung sitwasyon na yun. Sa loob ng bank ay bibigyan kayo ng form or complaint form at doon nyo ilalagay yung mga details ng complaint ninyo. Indicate natin yung terminal ID and yung amount and of course, yung date and time kung anong oras nangyari yung sitwasyon na yon. Pag off-site machine naman, katulad ng sinabi ko, ito yung mga machine na kung saan nakalagay sa mga establishments, sa mga supermarket, department store, yung medyo malayo sa bank, ay pwede mo siyang i-report sa customer service hotline, lalong-lalo na if in case na mangyari ito during the weekend. So, during weekend kasi close ang ating mga bank, or di naman kaya ay medyo tinatamad tayo or malayo yung bank sa atin. So, ang pinakamabilis na paraan is i-report siya sa customer service hotline. And please be informed guys na hindi siya mababalik within the day. And itong mga ganitong scenario kasi or sitwasyon ay kailangan pa ng further investigation. Yung mga machine kasi natin na yan ay binabalanse pa yan. So, lahat ng input natin ay lumalabas siya sa isang report. So, doon makikita natin kung may dispute transaction ba talaga doon sa machine na yon. And once na mai-report natin ito, ay bibigyan kayo ng bank personnel ng turnaround time doon sa ating report. Yung turnaround time kasi ay depende din sa bank kung saan tayo nag-deposit. Pag same bank, kunwari BPI, yung bank mo din, BPI ka nag-withdraw na machine. So, mas mabilis po yung turnaround time natin dyan. While if BPI yung inyong bank, then nag-transact kayo sa other bank na machine, mas mahaba yung turnaround time natin. Itong turnaround time naman is estimated time lang kung paano mariresolve yung issue natin. So, may mga chances na mas maaga pa po sa turnaround time mariresolve yung ating mga issue. And once na ma-report na ito, ay bibigyan tayo ng reference number ng ating mga bank personnel or ng kausap natin sa customer service hotline. And make sure na matitake note natin ito. Dahil ito yung ipoprovide natin para tayo ay makapag-follow up doon sa issue na in-report natin. Make sure na bago tayo mag-follow up doon sa issue na yon ay nalipas na or tapos na yung turnaround time na ibinigay sa atin. Minsan kasi may mga tao na binigyan tayo ng turnaround time. For example, mga 5 to 7 banking days. Pero hindi pa pumapatak yung 5 to 7 banking days, nagpo-follow up na agad sila. So, kailangan, pag nagpo-follow up po tayo, is lumagpas na yung binigay sa ating turnaround time. Mga scenario din na nangyayari kapag tayo ay nag-withdraw is nakakalimutan natin kunin yung pera. Ang mga machines kasi natin ay may mga capability na kung saan ay once na hindi natin nakuha agad yung pera, yung resibo, and yung card sa machine, ng ilang mga segundo, kasi parang may mga seconds lang yan eh. Kaya ang mga machines natin, kunwari kapag iniluwa niya na yung card, is parang nagbibip siya ng ilang seconds para notify yung client or yung customer na kunin na yung card nila, yung resibo or yung pera. Kasi once na hindi mo siya nakuha agad, ay kusa siyang ika-capture ulit ng ating mga machine. May mga times kasi na biglang natuon yung ating mga sarili dahil may tumawag ng biglaan. So, nakalimutan na natin kunin yung pera o kaya yung card mo. Kaya, na-capture sila ulit. Isa kasi ito sa safety features ng ating mga machine para at least hindi makuha sa atin yung mga fund natin. Kasi for example, na makalimutan natin yung pera doon sa machine na dispense and may nakakuha ng ibang tao. Once na nakuha ng ibang tao at na-proof na successful yung mga withdrawal natin, ay hindi na may ibabalik sa atin yung pera na yon. So, ang tendency, iba pa yung nakinabang no sa withdrawal natin.
Kaya make sure natin na once tayo nag-withdraw or nagde-deposit ng ating mga pera sa machine, ay laging nakafocus yung attention natin doon sa machine na yun para at least alam natin yung mga nangyayari. Yung mga machines natin ay may mga mini CCTV dyan. So, nakikita kung sino yung nag-withdraw, sinong nakakuha ng pera na yon. Pag captured card naman, ito yung hindi mo nakuhang card sa loob ng machine. May mga chances kasi din na nagkaroon ng error yung machine kaya hindi na iluwa yung card. Kapag on-site machine ka nag-withdraw or nag-deposit, sa mismong branch na bank na yon, doon mo makukuha ang inyong mga captured card. Minsan tatawagan na lang nila kayo kapag pwede nyo na siyang i-claim. Bukas yung bank, pwede kayong mag-iwan ng contact number para at least pwede nila kayong tawagan kapag available na yung card nyo. Lalong-lalo na if doon lang kayo nag-withdraw sa machine na yun pero other bank pala yung card nyo. So, walang way para makontak nila kayo dahil nga wala silang contact number or information ninyo. Kapag off-site naman, na-captured ang inyong mga card, yung pinakamalapit na branch ng bank na yon, doon nila niraroute minsan yung mga capture card na ito. Kaya kapag mag-claim kayo, pwede nyo siyang i-claim doon. And make sure na yung mga debit card natin ay may mga sign yan sa likod. Lalong-lalo na kung other bank debit cards yan. So, akala kasi nila, porket na debit card yan, hindi na nila pinipirmahan sa likod. So, same lang din yan as credit card na kailangan mong lagyan ng sign sa likod. Dahil ito yung way para ma-verify if ikaw nga ba talaga yung may-ari ng card na yon. So, magbe-base din po sila sa ID and signature nyo na naka-indicate sa inyong mga ID para ma-verify na kayo talaga yung card holder. Once kasi na walang mga signature ang inyong mga debit card, lalong-lalo na kung other bank debit card nga yan, ay hindi na maire-release sa inyo yan at hindi na ibabalik sa inyo dahil walang way to verify na ikaw talaga yung may-ari. Although pareho yung pangalan nyo sa ID and doon sa ATM, syempre, kailangan pa rin nating i-verify yung signature kung ikaw nga ba talaga yung may-ari nun. Kapag nangyari yon na hindi talaga na ibalik sa inyo, no choice kayo to replace your card. Ngayon, you have the option naman kung if in case na hindi nyo na mabalikan yung debit card na yon, for example, nagbakasyon lang kayo sa lugar na yon and sa mga susunod na araw ay aalis na rin kayo. So, you have the option na mag-initiate na ng replacement, pero alam ko may mga kaukulang charges na yon. And pwede rin natin i-report yung mga capture card natin para at least ma-temporarily block muna yung card at ma-secure natin or may peace of mind tayo na walang gagamit talaga ng debit card natin. And I hope sana nakatulong itong video na ito para malaman nyo yung mga gagawin niyo if in case na mangyari sa inyo yung mga ganitong sitwasyon. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, feel free to comment down below lang if you have any suggested topic or may gusto kayong malaman about bank transactions. Try natin gawa ng video yan. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!